Okay, grade 5. Pasensya na sa aking video. Okay, ang gagawin nyo for today is etong page 76. Nakalagay dito, solve the following problems. Express the ratio in simplest term. Kagaya ng ginawa nyo kahapon, kukunin nyo muna yung fraction or yung ratio doon sa problem, tapos sa kanyo i-simplest form or i-divide yung numerator and denominator. Ganun lang kadali. Halimbawa, itong number 1. There are 29 pink beads and 9 purple beads on Mika's necklace. What is the ratio of the number of pink beads to the number of purple beads? Una nyong gagawin is kukunin muna po yung kanyang ratio. So in this case, ang ratio niya is 9/29. So sa 9/29, ito po ay naka-simplest form na. Okay, simplest term na siya. Kaya wala na siyang simplest form pa. Kundi yan na yan. Okay? Dito naman sa number 2, 30 of the tables at Munda's Italian restaurant are full and the other 10 tables are empty. What is the ratio of the number of empty tables to the number of full tables? So, ang gagawin po ninyo, kukunin nyo muna yung ratio. Ano ang ratio ng 30 tables at 10 tables? Diba? 10/30. Tapos, kukunin nyo yung kanyang GCF at i-multiply ninyo yung inyong denominator at numerator and denominator. So, gawan ko natin example ha. 10/30. So, ang GCF ng, pasensya na, at ito ang aking kamay ay, naka-mouse lang kasi. So, ang GCF ng 10 at 30 ay 10. Okay, divide natin ngayon. 10 divided by 10 is 1/30 divided by 10 is 3. Therefore, ang simplest form ng 10/30 is 1/3. Ganun lang ang gagawin po. Grade 5. Hanggang dito na lang ang lesson natin, hindi ko na yan dadagdagan. Yung next lesson natin ay for the third quarter na. Idudugtong ko na lang ito sa third quarter Yung maiiwan natin sa second quarter, isasama ko siya sa third quarter. Kasi kinulang na tayo sa time para matapos lahat ng lesson. Pero yan po ay i-discuss ko sa inyo pagbalik ng klase by November. Kaya yung exam ninyo ay hanggang dito lang po muna sa ratio and proportion. Yung different types of proportion, next na yon, next quarter na. Mag-chat lang po pag may tanong.